Nabasa ko tong incident report sa ospital. Nakita mo na si Tanggol, nagdalawang isip ka pa rin sugurin ito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit finish your breakfast late. Lakas ang kutob ko, may kinalaman si Taro sa nangyari kay Dimples. Kunin niyo! Sa Del Fuego! Hindi ka namin iiwan. Baka kaming itaya yung buhay namin para sa isang labas. Hindi ako papayag na may isa pa sa inyong mamamatay. Kaya ako magliligtas mag-isa sa papa ko. Galit na galit si Hector matapos mabasa ang incident report. Nakita niyang muli si Rigor sa ulat, kasama na naman si Tanggol, ngunit hindi pa rin niya ito hinuhuli. Hindi maintindihan ni Hector kung bakit patuloy ang tiwala ni Roberto kay Rigor kahit na ilang beses na itong pumalpak. Sa bahay ng mga Guerrero, pinaupo ni Erica si Santino sa harap ng pamilya. Biglang nagalit si Jackie at binalaan si Santino na huwag itong susubok umupo. Ayon kay Jackie, pinagbigyan na sila ngunit huwag nilang abusuhin ang kabaitan ng pamilya Guerrero. Tahimik si Santino habang ramdam niya ang matinding hiya sa harap ng lahat. Kumain ng mag-isa si Santino, ngunit biglang lumapit si Miguelito. Sa halip na makipag-ayos, kinuha ni Miguelito ang plato ni Santino, dinuraan ito at binato pabalik sa kanya. Sa gitna ng pagkadismaya, inutusan ni Miguelito si Santino na ubusin ang pagkain kung gusto niyang manatili sa pamilya. Sa kabilang banda, kinausap ni Mauro si Ponggay. Sinabi niya na malakas ang kanyang kutob na ang grupo ni Taro ang may kinalaman sa nangyari kay Dimples. Dahil dito, agad niyang pinuntahan si Taro at sinapak ito. Pinaalalahanang huwag na huwag idadamay ang pamilya niya. Ngunit marami ang kasama ni Taro, kaya't pinagkaisahan at muling binugbog si Mauro. Say two. Dumating si Ponggay at agad pinagtanggol ang kanyang ama. Galit at determinasyon ang umiral habang isa-isa niyang pinabagsak ang mga lalaki na bumugbog kay Mauro. Kinausap ni Tanggol si Tindeng tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Ipinaalam ni Tindeng na nakakulong si Marites matapos madawit sa kaso ng mga Montenegro. Hindi nag-atubili si Tanggol at sinabing gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang ina. Kahit padelikado, nag-alala si Tindeng, ngunit nanindigan si Tanggol na mas delikado kung mananatili siyang walang ginagawa. Samantala, inutusan ni Lucio si Kidlat na tawagin ang kanilang mga tauhan. Plano nilang supresahin si Tanggol bago pa ito makagalaw. Nagharap muli sina Tanggol at Kidlat. Galit na sinugod ni Tanggol si Kidlat at nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Habang tumatakas si Kidlat, hinabol siya ni Tanggol at na-corner. Tinanong niya kung saan naroroon si Ramon, ngunit tumanggi si Kidlat na magsalita hanggang sa napaamin ito sa ilalim ng galit ni Tanggol. Pagkatapos ng lahat, kinausap ni Enteng si Tanggol. Buo ang loob nitong ipinaalam na hindi nila iiwan si Tanggol anuman ang mangyari. Nagpasalamat si Tanggol, ngunit nagdesisyon na magpahinga at mag-isa muna. Sa kanyang isipan, alam niyang siya na lang ang dapat kumilos dahil ayaw na niyang may madamay pa sa laban na kanyang sinimulan. Sa kabuuan, ipinakita ng mga pangyayari ang patuloy na paglalim ng sigalot at paghihiganti sa pagitan ng mga tauhan. Si Hector ay patuloy na nag-aalab sa galit kay Rigor, habang si Santino ay patuloy na nakararanas ng pang-aapi mula sa pamilya Guerrero. Sa kabilang dako, muling ipinamalas ni Mauro at Ponggay ang kanilang katapangan sa pagtatanggol sa isa't isa, habang si Tanggol naman ay nananatiling pursigido sa pagligtas sa kanyang ina at paghahanap ng hustisya. Sa kabila ng mga panganib, pinili ni Tanggol na mag-isa sa laban, isang patunay ng kanyang determinasyon at sakripisyo para sa pamilya. Ang lahat ng ito ay nagbabadya ng mas malalim na digmaan, hindi lamang sa pagitan ng magkakalaban, kundi pati sa loob ng bawat pusong puno ng galit, takot at pag-asa. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.